مركز المهتدي الجديد. Katapos natin pasalamatan Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay nararapat lamang na magpasalamat sa Kanya. Dahil lang una, sa dinami-dami ng mga tao sa mundong ibabaw, pinili tayo na maging Muslim. Ito ang pinakamalaking biyaya sa atin. Dahil kung tutuusin, kaya naman ng Allah subhanahu wa ta'ala na gawin tayo mga Kristiyano, Hudyo, o walang relihiyon. Kaya ang mga sahaba, lahat ng mga kamusliman nung una pa, isa sa pinakamalaking pasasalamat nila sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung relihiyon na dumating sa kanila, ang Islam. Narinig ninyo at nalaman din ninyo na walang tatanggapin na relihiyon liban dito. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Verily the religion of Allah is Islam. Sa chapter 3 verse 19, sa chapter 3 verse 85, ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan falay yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man ang magnanais o naghahanap ng reliyon liban sa Islam ay hindi ito tatanggapin sa kanya. Hindi ito tatanggapin sa kanya. Falay yuqbal min. Yung lan mubalagha fi nafi. Hindi talaga tatanggapin sa kanya. Dito sa mundong ibabaw at sa kabilang buhay, minal khasirin. Kabilang siya sa mga gansi. Loser, no? Allahu Akbar. Kaya nararapat lamang sa atin na pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng dila, sa pamamagitan ng puso natin, sa pamamagitan ng ating katawan. Dahil sa pagyakap natin sa Islam, may kaakibat itong mga obligasyon, hindi lang sa ating sarili. At sa pagpasok natin sa Islam, normal na sa atin na magkasala. Walang tao na walang sala. Ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sa isa sa kanyang mga katangian o isa sa kanyang mga kahigitan, virtue ng prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Pinatawad na ng Allah sa kanya yung mga nauna at mga nahuli niyang kasalanan, kaya't siya ay naiiba sa lahat ng mga namuhay sa mundong ibabaw. Kaya siya nga pinakamainam na propeta. Samantalang tayo, na mga normal na tao, na kayayaka pa lamang o Muslim na, o matagal na sa Islam, walang araw, walang oras na hindi tayo nagkakamali. Kahit sabihin pa ng tao, hindi siya magkakasala o ayaw niyang magkasala. Dahil sa tuwina na inisip natin o sumagap sa isipan natin na wala akong kasalanan, yun ay pagkakasala. Kasi bakit? Yun ay tinatawag sa Arabic na al-i'jab bin nafs awil ghurur. Anong sa Tagalog yung al-i'jab bin nafs, ya Hamza? Pagkamangha sa sarili. Pagkamangha sa sarili. Ang tao na palasamba, namamangha siya, di ba? Dahil ang akala niya, pinili siya ng Allah, pero kailangan niyang pasalamatan ng Allah dahil siya ay pinili ng Allah at ginabayan siya. Kung wala ang gabay ng Allah, hindi niya magagawa yung bagay na yan. Kaya nga sa atin, sa pagbabasa natin ng Fatiha, ano yung pang-apat na talata? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sabi ni Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, lahat ng mga ayat sa Quran, mula Suratul Fatiha, na alhamdulillahi rabbil alamin, hanggang sa pinakalas na sura sa Suratul Nas, yung pinakalas na talata nito, minal jinnati wan nas, ito ay magbabalik sa ikaapat na aya sa Suratul Fatiha, chapter 1, verse 4 ng Quran. Ano yun? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ano ibig sabihin ng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ikaw lamang ang aming sasambahin. Ang ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala na termino o term, na'budu, sasambahin. Ibig sabihin, patuloy na pagsasamba. Wa iyyaka nasta'in, at ikaw lamang aming hinihinga ng tulong. Sabi nila ng mga ulama, kaya na Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, sa Tagalog, sa malapit itong kahulugan, ang isang alipin ay hindi niya masasamba ang Allah kung wala ang tunay na tulong ng Allah.
At hindi din darating ang tulong ng Allah kung wala siyang gagawing pagsamba. Kaya yung pagsamba at tulong ng Allah ay magkadikit. Allahu Akbar. Totoo naman talaga. Di ba paminsan-minsan, at siguro nangyari sa atin dito, gusto natin makapagsala ng maaga. Pero may mga pagkakataon, nalilate tayo, di ba? O nagkakasakit, o mayroong mga bagay na kung saan dumarating sa atin na yun yung magpapahuli sa atin sa sala. Allahul musta'an. Kaya mga kapatid sa Islam, yung payo ng Allah sa chapter 3 verse 102, ito ay palaging banggit ng mga nagbibigay ng khutbah. Ano yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O kayong mga nagsisisampalataya, sumasampalataya, katakutan ninyong Allah subhanahu wa ta'ala. At anong kasunod? At huwag ninyong hayaan na kayo ay mamamatay o mawalan ng buhay. Liban na lamang na kayo ay mga sumusunod, tumatalima, tumatanggap, nagsasakato para ng batas ng Allah. Allahul musta'an. Ito ay mahirap, kapatid, sa totoo lang. Madaling mag-Muslim, mahirap magpaka-Muslim. Sa totoo lang, nung nagsyahada tayo, sa atin dito, may 20 years na sa Islam, yung iba 30 na siguro, yung iba ilang taon, yung iba siguro bago lang. Pagpasok natin sa Islam, lahat tayo, except kay Brother Luqman, kasi si Luqman ay nasa tribong Maguindanao, pinanganak na mga Muslim yung kanyang mga magulang. At saka si Alfisar, Tausog. Shahadatain, 2 sentence lang, di ba? Tanong, doon lang ba magtatapos yung ating pagiging Muslim? Di ba mahirap? Allahul musta'an. Mahirap, totoo lang. Kahit kami na nag-aaral, nahirapan din. Kasi habang dumadami yung ating mga nalalaman, ganun din dumadami yung ating mga obligasyon. Halimbawa ngayon, nalaman natin kay Ustaz Hamza, yung paraan ng tamang pagwudu. At mayroong babala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kailangan talagang maging masinop tayo sa ating tubig. Subhanallah, sino nakakagawa niyan ngayon? La hawla wala quwwata illa billah. Kaya kapag nasa harap kami, sa totoo lang, bakit ako nahiya, kami nahiya? Dahil alam namin yung sarili namin na mayroon kami pagkukulang. Pag nagsalita tayo dito, itatanong na Allah, nagawa mo ba yan? Kaburamaktan an taqulu? Kaburamaktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Di ba? Dako kay kasuko ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakaligut-gut ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga butang nga inyong ginasulti nga wala niyo buhata. Subhanallah. Matindi ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na inyong sinasabi na hindi inyo ginagawa. Kaya bakit kami nahiya? Totoo na wajib ang pagdada'wah. Pero ang isang tao, alam ng da'iya, alam ng tao kung ano yung standard niya sa buhay niya. Kung hindi lang tayo tatanungin na, bakit hindi ka nagdawa, hindi ko magsalita dito. Kasi alam ko yung sarili ko. Di ba masa tayo? Pero dahil inobliga sa atin ng pagpaparating, istighfar lang tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at hilingin natin na tayo ay makagawa ng mga bagay na tulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa totoo lang, dahil lahat tayo ay nagkakasala. Wallahi al-azim. Allahul musta'an. Kaya nga sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu sahih Muslim. Ito ay hadith qudsi. Ito ay sinabi ng Allah na narinig ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya mismo ang nag-deliver nito sa atin. At ito ay narinig ni Abu Dharr radhiyallahu ta'ala anhu hanggang sa dumating sa mga compiler ng hadith, yung mga muhaddithun. Ito ay naiulat at nanarrate ni Imam Muslim rahimahullah ta'ala sa kanyang book na sahih. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. O akayong mga aking alipin, lahat kayo katotohanan ay nagkakamali, nagkakasala, walang pagdududa sa araw-araw at gabi. Kaya ano yung payo sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa hadith qudsi na ito na ipinarating sa atin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fastaghfiruni, humingi kayo ng kapatawaran. Nais ko lang dagdagan yung sinabi ni Kuya Abdul Karim last week kasi sabi niya, at ito yung palaging ginagawa ni Sheikh Hamud, founder ng istirahan na ito, rahimahullah ta'ala,
na napakalaki yung utang na loob natin sa Kanya. Yung dila, di ba, isa yan sa mga gumagawa ng ibada. Isa yan sa mga bahagi ng ating katawan na dapat lamang magpasalamat sa Allah. Ang istighfar, ang dhikr, kaya ng bawat isa. Walang tinitingnang antas sa buhay ng tao. Mapamayaman, mahirap. May trabaho, wala. Babae, lalaki, bata, matanda. Kaya nating mag-dhikr. Istighfar. Mag-istighfar tayo. Bakit tayo nag-istighfar? Dahil sa ating mga pagkukulang. Bakit tayo nag-istighfar? Bakit tayo humingi ng kapatawaran? Dahil sa ating mga pagkakamali, sa ating mga pagkakasala. Dahil ang tunay na mabuting tao, sinabi ng mga ulama, as-salih huwa alladhi yaqumu bihuquqi Allah wa bihuquqi ibadihi. Ang tunay na mabuting tao ay yung tao na kung saan ginagampanan niya ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga karapatan ng Allah at ang mga karapatan ng kanyang mga nilikha. Yan yung tunay na mabuting tao. Kaya tanong sa ating mga sarili, ganun ba tayo? Nagampanan ba natin ang mga obligasyon natin sa Allah? Ang karapatan ng Allah na ibigay ba natin sa Kanya? Yung kanyang mga karapatan, hindi lang karapatan? Yung mga karapatan ng kapwa natin, asawa natin, ang mga anak, kapitbahay, kamag-anak, kaibigan, katrabaho. Allahul musta'an. Di ba? Kaya, ang dua, dahil sa dami ng mga pagkukulang natin, ang palagi nating binabanggit na dua, Ya Allah, at palagi din itong ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nga ang puso natin ay nasa dalawang daliri ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung gugustuhin niya itong maging mabuti, ginagano lang ng Allah. Anong tawag dito sa Tagalog? Ha? Pitik lang, pitik. Pihit. Pinipihit ng Allah. Subhanallah. In sha'a aqama wa in sha'a zaga. Ma min qalb illa bayna isbi'ain min asabi'ir rahman. Walang puso liban na lamang na ito ay nasa kontrol ng Allah sa kanyang dalawang daliri. Kung gugustuhin ng Allah, ito ay kanyang itutuwid. At kung gugustuhin ng Allah, ito ay kanyang ililigaw. Kaya anong dua ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, samantalang siya ay pinakamainam na tao, pinatawad yung kanyang mga nahuling kasalanan, dua pa rin. Ano yun? Palagi sa kanyang sala, sa kanyang panahon, hanggang sa siya ibawian ng buhay. Ya muqallibal qulub, qalbi ala dinik. Sa hadith ni Anas radhiyallahu anhu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, nga ikay ang nagpipihit sa mga puso ng iyong mga alipin, patatagin mo ang aking puso, patatagin mo ang aking sarili sa iyong relihiyon, sa pagsunod sa iyong kagustuhan. Subhanallah. Ganun. Kaya wag tayong mamangha. Wag tayong mamangha at wag tayong masyadong pumuri sa mga tao. Dahil hindi kriteriya ng tagumpay ng isang tao ang kasikatan, makilala ka sa makamundong aspeto o sa pangrelihiyong aspeto. Hindi yan kriteriya. Wallah. Ang tunay na kriteriya ay yung tinanggap ng Allah. Tinanggap ba ng Allah? Although mayroong mga bagay na kung saan ito ay tinatawag na alama o tanda na tinanggap ng Allah, pero hindi pa rin yan. Hindi pa rin yan pinaka-kriteriya. Hindi pa rin yun yung tinitanawag na main point dyan. Dahil sa hadith ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu na nakuha ninyo sa Arba'in an-Nawawiyya, na narinig ko kay Amir na nakuha niya sa loob ng humigit kumulang isang taon? Mahigit isang taon. Kay Sheikh Abu Hani, no? Hafidhahullah. May Allah reward him. MashaAllah. Hatta yakuna baynahu wa baynaha dhira'. Fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. At wal aksu bil aksa, kasunod na hadith. Kasunod na sentence nito, ng hadith na ito. Na naiulat ni Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Nakikita yung taong ito, dami ng kanyang mga ginagawang kasamaan, pero dahil siya ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala, nakasulat sa kanyang talaan ng kanyang mga nilalaman at yung kanyang magiging tadhana na siya ay taga-paraiso, bago siya bawian ng buhay, siya ay igagayad ng Allah
tuturuan ng Allah ng tamang dapat gawin at siya makapagbalik loob sa Allah, magbabalik loob sa Kanya, hingi ng kapatawaran at gagawa siya ng bagay, gawain na yun yung mag-aakay, magiging dahilan ng pagpasok niya sa Jannah ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din yung tao na kung saan palagi gumagawa ng kabutihan hanggang sa yung kanyang pagitan na lamang at ang paraiso ay parang isang Bisaya, Tagalog, hindi ka dali tamadaan Dira ba? Dira. Sana siya sa Tagalog. O kabar sa Tagalog, ano? Hindi yung sukat. Sukat. Ang sukat, kung titingnan sa kanyang mga ginagawang kabutihan at sa paraiso, parang Kalahating metro. kalahating metro na lamang. Big sabihin, masabi mo, sa lantaran o sa kanyang present na kalagayan, situation, siya ay taga paraiso. Pero hindi pa siya taga paraiso. Bakit? Sabi ni Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, kana fi qalbihi dasisa min dasais asyirk wal kufur wa nifaq. Mayroon sa kanyang puso pala napakitang tao, pagiging hipokrito, hindi pagiging mananampalataya. Pero pinapakita niya sa tao na ganun siya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi pwedeng dayain. Madadaya ng tao, kaya ng ginagawa ng mga munafik. Kasi sa atin, hindi natin alam yung nasa puso natin dito. Ang Allah nakakaalam kung sino ang tunay na Muslim. Alam ng Allah kung sino ang tunay na Muslim. At sino ang dapat mamatay na Muslim. At sino ang dapat, karapat-dapat na papasok sa kanyang paraiso. Subhanallah. Between him at saka yung paradise, sana ay isang kubiko na lamang. Pero mauna sa kanyang talaan ng nilalaman na siya ay taga-impyerno, gagawa siya ng mga bagay, gawain na makakapasok dahilan upang siya ay papasok sa impyerno at siya ay papasok sa narajahan. Waliyadu billah. Kaya huwag tayong mamangha. Huwag tayong mamangha. At huwag tayong masyadong kampante. Kampante? Kampante ba? Kampante. Tagalog yun, no? Alhamdulillah. Kumpiyansa ba? Di tayo pala kumpiyansa. Wala takabalo. Kasi may tabo na ito. Wala yung kumpiyansa. Wala takabalo. Wala takabalo. Hindi natin alam anong mangyari sa atin. Sa totoo lang. Prangkang pagka-istorya. Igsoon. Prangkang pagkakasabi. Subhanallah. Walang biro dito. Kasi hindi na tayo babalik sa dunya pagkatapos natin mamatay. Sheikh Hamud, rahimahullah ta'ala, nauna na sa atin. Si Sheikh Billy Jim, nauna na rin. Samantalang yung gap ng kanilang age ay inlayo, no? Brother Abdullah. Malayo. Parang anak lang ni Sheikh. Subhanallah. Hindi natin, Allah Akbar. Tingnan mo, pero sila alhamdulillah namatay sa Islam. Sana ganun din tayo. Sana maging ganun din tayo, inshallah ta'ala. Dahil walang gusto makapasok sa impyerno. Wala. Kahit yung mga hindi Muslim, kung alam lamang nila kung ano ang impyerno. Di ba? Kaya siguro, napahaba, ako ay humihingi ng pasensya sa inyo. Dahil paminsan-minsan, hindi ko kayang i-express through Tagalog. Dahil kami ay beginners pa lamang. Kung mayroon tayong nakuha dito ng kabutihan, inshallah ta'ala, ito ay unang payo ko sa sarili ko. Kasi kagaya rin ako, isang Muslim na balik Islam. Nararamdaman ko yung nararamdaman ninyo. Dahil karamihan sa atin dito, yung ating pamilya, hindi pa Muslim. Tatay ko, pastor pa, hanggang ngayon. Pastor, subhanallah, pila katuig ka. La hawla wala quwata illa billah. Akong lula, bago lang ka Muslim. Pila katuig na akong gidawahan siya. Akong mama, bago ra pong nag-Muslim. 17, 18 years, 17 years. La hawla wala quwata. Pero kung titingnan, kung i-compare natin ito, yung mga nagbabalik Islam sa ating pamilya, sa dami ng ating mga kapitbahay, sa ating mga kamag-anak, Allah musta'an. Wala, hindi mabot 10%, 20%. Liban sa mga daiya na binigay sa kanila yung taufik ng Allah talaga na naisulat din sa kanila na taga-paraiso sila. Allah musta'an. Kung meron akong nasabi dito na mali, sana ipatawarin ako ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naway biyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala yung ating mga time, yung ating panahon, oras. Naway igawad sa Allah, o igawad ng Allah sa atin ang ating pangarap, ang ating minimithi na tagumpay
dito sa mundong ibabaw at higit lalo sa kabilang buhay. Naway ang ating mga pinuno sa Pilipinas, piliin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang karapat-dapat at sa katuparan nila ang tagumpay ng Quran at Sunnah. Huwag natin kalimutan sa ating mga dua. Isa sa mga dua na ito ay payo ng halos lahat ng mga ulama. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, ano sa Tagalog yung aslih? Ituwid, ayusin. Niyo po, Ya Allah, ang aming mga imam, ang aming mga pinuno sa relihiyon at ang aming mga pinuno sa politika. Dahil sabi ni Sheikhul Islam, fa inna salaha ar-ra'i salahu ar-ra'iyah bi ajma'iha. O kama qala rahimahullah ta'ala. Dahil katotohanan, ang tagumpay, ang pagiging tuwid ng mga pinunong ito, pinuno ng relihiyon, mga ulama, mga da'iyah, mga imam, mga imam, at ang mga pinuno ng politika, wulatul umur sa Arabic, ay tagumpay at katuwiran, pagkakaisa ng kanilang mga nasasakupan. Yun yung pangarap natin. Inshallah ta'ala. مركز المهتدي الجديد.